guys, good evening and good morning and good afternoon. Ito na naman tayo sa Kuya Linux channel. So magre-react lang po tayo dito sa mga nababalitaan natin sa social media at sa mga news. Pa natin itong kay Isko. First, we fix the basics, the street level of action, and I call this street smart governance. Garbage on the streets must be collected. Crimes on the streets must be stopped. Traffic on the streets must be kept flowing. Dirt in the street must be cleaned. Potholes on the streets must be filled. Dark streets must be lighted. So ito guys, yung bagong governance ni Mayor Isko. Ang tawag niya ay Street Smart Governance. So parang lilinisin niya yung lansangan, Yun yung plano niya, lalo na sa Manila. Medyo congested dyan di ba? So yung traffic ayusin niya, and then yung mga kalsada na madilim, lalagyan niya siguro ng mga street lightings. Tapos yung mga lubak ayusin niya. So street smart governance Ito meron siyang sample dito. Atras. Ayan Atras. Magandang araw sa inyo. Magandang araw sa inyo. Isipin ninyo, ang pakiusap ko lang, isipin ninyo, asawa nyo, anak nyo, pamilya nyo, tatawid ng pedestrian. May napansin ako, yung pedestrian, wala nang guhit. So siguro dapat ayusin din nila yung mga lines, mga linya sa kalsada. Asawa nyo, anak nyo, pamilya nyo, tatawid ng pedestrian. Walang guhit. Ilalagay ko sila rito. Tapos kayo nandito. Pedestrian lane pala yun. Bangit po. Okay. Now, alam na natin. Ngayon, walang hulihan. Kailangan ko lang tulong nyo. Ang pedestrian, ibigay natin sa mga tao. Pwede kayo? Yes, sir. Please, basta pag nasa Maynila kayo. Hindi perfecto ang gobyerno ng Maynila. Pero kailangan natin umpisahan sa sarili natin. Please, medyo mag-ingat kayo matigas kasi may aksidente kanina nakapuko. Nakapot-pot ng kotse. Dahil nasa una. Unang naman po. Dapat kayo, mahalin yung buhay nyo. Ingat kayo. Salamat kami. Ayun guys, nagpakita ng example si Isko. Paano niya disiplinahin ng mga motorista. Yung mga intersection, meron yung mga linya. Hindi ka pwedeng lumampas doon, otherwise it will be a violation, traffic violation. Yung nakita natin na ginawa ni Isko, binigyan niya ng parang warning yung mga motorista, Siguro ang isang dapat nilang i-improve yung camera system
Kasi pag may camera, deterrent yan eh sa mga violation. Matatakot yung mga motorista na yan. Oo. Dito sa Saudi, maraming camera. Yung sa overspeeding, tapos yung mga ganyan, yung lalampas ka sa mga lines. Tapos yung driving using mobile while driving, lalaki ng penalty niyan. So, dapat yun ang i-improve din sa atin. Ito, reactionan natin to guys, oh. Yung at ako po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawin? ito, tinanong si BBM dito eh. Ang tanong niya rito, paano gagawin kaakit-akit ang farming as career dito sa ating bansa? So pakinggan natin yung sagot ni BBM. Gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas. Siguro, alam nyo na tama yun, na magnabigat. Siguro, tama talaga yun kasi ang average age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado ng mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Dahil talaga ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito, paano natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka? Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan, silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ang Pilipino kahit naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesting to, interesante ito. At palagay ko yung sakripisyo na kailangan para pagandahin ang ating ani, ay palagay ko naman yung mga Pinoy na magiging magsasaka ay sasabihin na worth it ito kahit na may sakripisyo, worth it ito. At yun ang aming para kasi medyo hindi natulungan ng agrikultura ng matagal. Rewind natin. Ating mga magsasaka. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat na yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina. At mga kabarkads, punto por punto, no? Ang sinasabi ni BBM, sa ngayon daw, yung mga na natin, no? Air condition na trabaho. Kung nakikita nila na ang farming ay isang successful career, yung beneficial, siguro marami rin magkaka-interest, no?
Kahit ako, kung nakita ko na aasenso ako sa farming, bakit pa ako mag-abroad, di ba? Mag, magsasaka na lang ako. Kahit na outdoor yan, kayang-kaya yan. Tuloy natin. Medyo maginhawa dahil talaga ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito, paano natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka? Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At medyo parang hindi malinaw yung sagot Sabi niya kasi kailangan natin ng bagong teknolohiya. Siguro dapat ang ayusin muna is yung farming infrastructure, 'di ba? Kahit na meron kang mga modern machineries, pero kung ang infrastructure mo for farming hindi effective, medyo hindi rin effective yung mga modern na machineries na yan, no? So, dapat ang unahin siguro is yung mga farm to market road, and then yung subsidiary, no? Yung government isa-subsidize yung mga product ng farmers, tapos tulungan sa mga fertilizers, and then yung irrigation, tapos logistics, di ba? Dapat yun muna Kasi yung modern machineries, to follow na yan Dapat iayos mo muna yung structure ng farming. Yun parang yun ang nakikita ko na solusyon, no? I-restructure muna yung yung farming system sa atin. Yung mga batas, di ba? Tapos saka natin ngayon, pag naayos na, saka natin ngayon pasukan ng mga modern equipments. Yan palagay ko ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ang Pilipino kahit naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesante ito. At palagay ko yung sakripisyo na kailangan para pagandahin ang ating ani ay palagay ko naman yung mga Pinoy na magiging magsasaka ay sasabihin. Nagtataka lang ako kasi 'di ba naging secretary siya ng agriculture, no? For at least a year, I think. What happened? But it's not too late. Meron pa siyang 3 years. Tingnan natin kung may development tayo sa farming, no? Kasi yung mga neighboring countries natin sa Southeast Asia, like Thailand and Vietnam, talagang malayo na yung narating nila sa farming, no? Tayo. Samantalang yung mga Thailander, naalala ko, no, kasi yung kapatid kong babae, nag-aaral yan sa
dyan sa Araneta University. Nung forestry yun eh. Tapos nung graduation nila, bata pa ako noon, umattend kami, kasama ko yung mother ko. Nakita ko yung mga Thailander. Maraming foreigner. Dito nag-aaral. Tagal na yun, siguro mga early 80s or mid-80s. So, dito sila mga nag-aral. Ngayon, mas magaling na sila sa atin. Na worth it ito, kahit na may sakripisyo, worth it ito. At yun ang aming para kasi medyo hindi natulungan ng agrikultura ng matagal eh. Wala tayong agricultural policy masyado ng napakatagal. Kaya sasabihin ng mga bata, ba't tayo papasok diyan? Wala nang pupuntahan yan, hanggang dyan na lang yan. Kaya ngayon, babaguhin natin lahat yan. Ngayon, may pag-asa na makikita nila mayroong pagpaganda ng kanilang hanap buhay bilang magsasaka. Yun no? Ang sagot ni PBBM. So, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng development about farming, no? Dapat kasi yan ang pinagtuunan din ng government eh. Kasi agriculture country tayo. Tingnan natin itong kay SAS. Before attacked the opposition. It attacked media. Today, it is attacking the sitting government. It was as bad, Representative, except the subject of the attacks today is the President. Dati kasi fake news protected the President. Mga vlogger po to supporting. Okay, Karen Davila, yung mga attack ngayon is against the government. Pero dati daw, yung mga yung lumalabas sa mga social media is to protect the president. Ngayon is to attack. Today is the President. Dati kasi fake news protected the President. Mga Ayun, no? vlogger po to supporting Duterte. And that is precisely Unang-una, Karen Davila, Fake news daw. yung pinagsasabi mo Protect the fake news president. ay yung pinakamaraming Dati. fake news. Ano bang sinabi ni Lee Kuan Yew Ano? tungkol sa mainstream media ng Pilipinas noon? A widely partisan press press helped Si Lee Kuan Yew. Filipino helped Filipino politicians politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confuse and befuddle the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Do you understand that, Karen Davila? Tatagalugin ko yung sinabi niya. Tinapunan nyo ng tinapunan ng basura ang consciousness ng mga tao. Kayo ang may kasalanan. Sisisihin mo kami. You have been disinforming the public for a very, very long time because ABS-CBN is corporate media. You are actually pushing for the corporate interests of the Lopezes na isa sa mga oligarko ng Pilipinas. And that is a historical fact. Huwag ka nang magmaang-maangan. What you are actually experiencing is competition. And right now, you cannot keep up. We grew up during the network wars noong 90s at ganyan din ginagawa ninyo ABS-CBN at GMA sa isa't isa noong panahon na yon. Sa bagay kasi ngayong kahit noon pa, no, makikita natin tong mga media, meron silang kinakampihan eh. May pinoprotektahan. Kaya parang ang nangyayari dito, yung media, kung sino yung pinapanigan ng mga boss nila sa tawag dito sa gobyerno, poprotektahan nila, di ba? Otherwise, mapagalitan sila nung management nila pag kinalaban nila yung yung government. Eh kasi kaibigan eh. Kaibigan ng may-ari eh. Di ba? Yung ni Digong, kalaban niya yung mga oligarko, di ba? Oh.
Kaya normally, kakalabanin siya ng mainstream. Ang kakampi ni Digong, yung mga social media vloggers. Ngayon naman, parang kakampi ng government yung mainstream. Kalaban nila yung yung mga vlogger. Yan yung nangyayari ngayon. Sinisira yung isa't isa dahil gusto nyo makuha ito ng taong bayan. And that is exactly what they're doing right now. Sa tingin nyo ba, may amnesia kami na hindi namin alam pinagagawa sa isa't isa? Right now, sinong target ninyo? Ang target nyo ngayon, yung kompetensya nyo sa social media. Because we don't need millions in order to give the Filipino people, in order to convince them about what we're saying. We only have authenticity and moisture. And it's all organic. We don't need your fake laugh. Yun, ganda na lang guys. Medyo sinare muna ni Sas si Karen Davila. Tinarayan eh. Sa opinion ko naman, normal talaga yan eh. Merong pros and cons. Merong against, tsaka merong panig. 'Di ba, sa government. Ang problema lang kasi ngayon, medyo sensitibo yung mga nasa government natin. Konting comment lang o reaction, madidemanda na, 'di ba? So, nung panahon kasi ni Digong, pinababayaan niya lang yung freedom of speech, freedom of the press, 'di ba? Naalala ko noon sa Cavite ata 'yun, may rally sila doon. May rally yung mga makakaliwa. Pero napansin ni Digong eh. Pinababayaan lang sila na mag-rally. Maximum tolerance. Kahit na maraming mga sinasabi na hindi maganda against him. Yan lang ano. Pero ngayon, medyo pag nagsalita ka ng kakasuhan ka eh. So yun yung nakikita ko ngayon ano. Siguro ang masasabi ko lang na dapat ang government mahaba ang pasensya. Huwag silang onion skin. Kasi normal lang talaga na may makikriticize eh. Tingnan nila yung positive side. Iba kasi yung ang tawag doon, yung paninirang puri, di ba? Libelous yun eh. Pero kung ang mga sinasabi naman is tungkol sa trabaho, hindi personal, yun pwede siguro nilang tingnan yung positive side, di ba? Kasi pwedeng makakuha sila doon ng lesson learned eh. Na ma-realize nila na tama yung sinasabi nun ah. Dapat nating baguhin na ganito, ganyan. Yun yung masasabi ko na dapat maging karakter ng mga government official. Huwag masyadong balat sibuyas. Doon naman sa iba kasi na mga vlogger, siguro dapat maging constructive yung mga criticism din natin. Huwag din yung sobra, no? So, yun lang muna guys. Thank you guys and sana tulungan nyo ako sa aking munting channel. Please subscribe, like and share, no? Gagawa pa tayo ng maraming mga content
Subukan natin na maging informative and then nakakatawa din. Libang din tayo, no? So maghanap tayo ng mga content na ganon, educational, informative, funny, witty, and siguro yung nakakalibang. Okay guys, hanggang dito na lang. See you on my next content. Bye bye. Kuya Linux.